Boy AC Garage Calabozo. Himas rehas dahil sa pangloloko sa kanyang buy and sell business. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. So mainit na pinag-usapan ngayon sa social media ang content creator at businessman na si Boy AC Garage. Ito ay dahil balibalita na siya po ay nakulong na. Ayon sa post ng isang sikat na vlogger na si Makagago ay nakakulong na po si Boy AC. Sa comment ng vlogger na yun ay illegal possession ang naging kaso niya, either yung baril o yung ipinagbabawal na substance. Ayon sa mga netizen ay mukhang yung baril ang dahilan ng pagkakahuli niya, ibig sabihin ay hindi papahuli ng buhay itong si Boy AC at nakahanda siyang lumaban kung may magtangka sa kanya. Pero yari si Boy AC dahil wala palang lisensya ang kanyang daladala. Base sa aking nakalap ay pwede pang makapagpiyansa si Boy AC habang hinihintay ang hatol ng kanyang kaso. Nagdrama naman si Boy AC at upang kawaan siya ng mga Pilipino, makikita naman natin na halos matawa si Boy AC sa kanyang punwaring pag-iyak. Di ko alam kung kung paborito mo ako talaga maganda, gumawa ka na ng mabuti araw-araw, maging masaya lang. Kaya, yung blessing nandyan na. Pusa nang papasok. Tapos nakakatulong ka sa kapwa. Sa nakita nyo, ay matagal na ang diskarte ni Boy AC, itong tinatawag na consignment. At kapag nasira ang sasakyan, ay hindi niya ito inaako at pinapapuntang nakaabili ng sasakyan doon sa hindi mahanap na owner ng sasakyan. Ang pinakaunang video kung saan ay sumikat itong si Boy AC noon ay mayroong matanda na bumili ng kotse kay Boy AC at nasa isang kanto pa lang sila ay tumirik na, pero sa halip na tulungan ng customer ay dinarag ito ni Boy AC. Sige, tanungin kita, kung may alam ko sa loob. Boss, ayos. Huwag ka magalit. Hindi ako nagagalit, boss. Ganito lang talaga ako sa'yo. Bossy, ang second hand, ang pagbili ng second hand, kahit kami inaabutan din kami nasira. Okay? So ngayon, segundo pa lang inaabutan namin nasira. Pagkalabas pa lang ng automatic yan, pag nabayaran mo na yung automatic boss, non-refundable. Ano yan, boss? Second hand yan. Second hand yan at hindi namin binibenta yung brand new. Same. Kasi nga, bossing, kahit modelo nagkakasira eh. Bossing, ang pagbili ng second hand, kahit segundo pa lang, bossing, pag yan tinirik sa inyo, pananagutan nila, hindi namin pinilig sa inyo, bilhin. Dito natin maririnig ang nakakaawang customer, dahil isang kanto pa lang daw sila nakakarating ang sasakyan, ay tumirik na at inilalaban pa ni Boy AC ang in good working condition. Ganito kasi yung pagbayo. Bossing, wala na ako doon. Basta tayo, may kasulatan tayo. Lumapas kami. Bossing, ganito. Binalik agad namin kasi tumirik. Oo nga, bossing, may kasulatan nga tayo as is where is. Received in good condition. So ngayon, pag nabayaran mo ang unit na yan, automatic. Boss, ako, daan ko na karanasan na ganyan. Kahit magpapulis ako, magpabarangay or magreklamo ako sa orto, hindi ako papansinin, boss. Kasi, tanong na kasi, binila ako, Ford Ranger, 350,000. Paglabas namin sa kanto, boss, tinirik kami. Pumatok ang makina. Wala kaming nagawa kahit yung pabarangay. Boss, yun nga hindi pinapaintindi nga ako sa inyo. Dahil siyempre, matanda na kayo. Alam nyo na yung tamat mali, boss. Bukod dyan ay palipat-lipat din itong si Boy AC dahil sa kakulangan ng permit. Kahit papatuloy siyang nagpo-post sa social media, palipat-lipat ng tago sa kalsada at sa mga kanto ng gentry para lang makapagbenta ng walang business permit, hindi na siya nakaligtas. Aktwal na siyang pinuntahan at inaresto ng mga otoridad, kasama ang CIA DJ. Heto ang larawan niya ngayong nakasara na sa behind bars. Kayo lang. Shout out kay Ingat ka palagi. Yan. Geng. Yan. Geng.